Naisip mo na ba kung bakit ang pinakanakakatakot na halimaw ay hindi nagtatago sa ilalim ng iyong kama, kundi sa loob ng iyong isipan? Sa makabagong panahon, ang takot ay nagbago ng anyo at umuspong bilang isang masalimuot na sining na tinatawag nilang elevated horror. Ito ay hindi na lamang basta tungkol sa mga multo o mga demonyo na naghahasik ng lagim sa dilim. Ito ay isang malalim at mapait na pagtingin sa pinakamatinding kalaban ng sandaigdigan, ang hindi mapigilang bigat ng pangungulila. Ang pangungulila o pagluluksa ay hindi isang simpleng emosyon na madaling iwaksi sa paglipas ng panahon. Ito ay isang pisikal na bigat na unti-unting dumudurog sa iyong mga buto at humihigop sa iyong hininga bawat gabi. Sa genre na ito, ang kawalan ng isang minamahal ay nagiging isang buhay na sumpa na sumusunod sa bawat hakbang mo. Ipinapakita nito kung paano binabago ng matinding kalungkutan ang mismong takbo ng ating realidad. Madalas nating iwasan ang pag-uusap tungkol sa kamatayan dahil sa takot na baka mabasag ang ating huwad na kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng mga anino ng pelikulang katatakutan, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mahaba at nakakabaliw na bangungot. Ang mga pader ng tahanan na dating puno ng halakhak ay nagiging mga saksi sa iyong unti-unting pagkasira. Ang bawat alingawngaw sa pasilyo ay umaalingawngaw na parang mga sigaw ng mga alaala na hindi mo matakasan. Pansinin mo kung paano ang mga sinematograpya ay kadalasang nakabalot sa nakakakapasong lamig at mga matamlay na kulay ng paligid. Ang mga visual na ito ay hindi lamang ginawa upang takutin ang iyong mga mata, kundi upang ipadama sa iyo ang yelo sa iyong puso kapag ikaw ay nag-iisa. Ang bawat anino sa sulok ng kwarto ay nagiging refleksyon ng mga salitang hindi mo nasabi sa taong pumanaw. Sa ganitong uri ng sining, ang paligid mismo ay nagluluksa kasama mo. Ang mga halimaw sa elevated horror ay walang iba kundi ang ating sariling mga pagkukulang, pagsisisi, at hindi malutas na kalungkutan. Sila ay mga nilalang na isinilang mula sa mga luhang hindi natin kailanman hinayaang pumatak sa ating mga pisngi. Habang pinapanood natin ang mga tauhan na unti-unting nawawala sa katinuan, nakikita natin ang pira-pirasong bahagi ng ating sariling kaluluwa. Ang tunay na nakakatakot ay ang katotohanang walang sinuman ang ligtas sa ganitong uri ng pagbagsak. Isang magandang halimbawa nito ay ang pakiramdam ng pagkakakulong sa isang paulit-ulit na siklo ng pananalangin at pag-asa na hindi nasasagot. Sa bawat araw na lumilipas, ang distansya sa pagitan ng kasalukuyan at ng nakaraan ay nagiging isang malalim na bangin. Ang mga karakter ay pilit na kumakapit sa mga bagay na naiwan, kahit na ang mga ito ay unti-unti nang nagiging abo sa kanilang mga kamay. Ang kalungkutan ay isang parasito na kumakain sa lahat ng naiwang liwanag sa iyong kaluluwa. Walang madaling pagtakas kapag ang iyong sariling isipan ang nagsisilbing kulungan at tagapagpahirap mo sa araw-araw. Ang mga pelikulang ito ay nagpapakita ng isang walang awang katotohanan. Ang pagluluksa ay isang paglalakbay na madalas nating tinatahak ng nag-iisa sa dilim. Kahit na marami kang kasama, ang bigat na dala ng kawalan ay nakapatong lamang sa iyong sariling mga balikat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kwentong ito ay tagos hanggang sa ating mga buto. Ang mga supernatural na elemento na kadalasang ginagamit ay nagiging mga metapora para sa hindi maitangging epekto ng trauma. Ang isang inabandonang bahay na pinagmumultuhan ay kumakatawan sa isang isipan na pinabayaan at kinain ng matinding depresyon. Ang bawat pintuan na kusang bumubukas ay tila mga lumang sugat na pilit bumabalik kahit na anong gawin mong pagtatago. Sa ganitong paraan, ang horror ay nagiging isang salamin na nagpapakita ng ating pinakamalalim na mga sugat. Sa bawat eksenang puno ng tensyon at katahimikan, mas nadarama natin ang pagkalunod kaysa sa mabilis na pagtibok ng puso. Ang katahimikan sa elevated horror ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw ng isang biktima sa gabi. Sa mga sandaling iyon ng kawalan ng ingay, ikaw ay naiwang mag-isa kasama ang iyong sariling mga boses at pag-aalinlangan. Ipinapaalala nito sa atin na ang pinakamalaking laban ay palaging nagaganap sa loob ng ating sariling sarili. Kadalasan, ang mga wakas ng mga pelikulang ito ay hindi nag-aalok ng inaasam nating kaligtasan o masayang pagtatapos. Sa halip, iniiwan nila tayo sa isang estado ng kawalan ng katiyakan na tila tayo rin ay naliligaw sa isang makapal na ulap. Ang pagluluksa, tulad ng ipinapakita nila, ay walang tiyak na hangganan o malinaw na lunas na madaling matagpuan. Ito ay isang katotohanan ng buhay na kailangan nating tanggapin at matutunang dalhin habang buhay.
Ang pagsisisi na kaakibat ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay nagaanyong isang sumpa na bumabalot sa buong pagkatao ng bida. Ipinapakita nito kung paano kinakain ng nakaraan ang kasalukuyan hanggang sa wala nang matira kundi ang guwang na katawan. Ang bawat desisyon at bawat pagkakamali ay paulit-ulit na nilalaro sa isipan na parang isang sirang plaka ng kasawian. Ang bigat na ito ay isang tanikala na nagkukulong sa kanila sa isang impyernong sila mismo ang lumikha. Ang pagkabaliw na kadalasang nararanasan ng mga tauhan ay hindi isang biglaang pagsabog, kundi isang mabagal at nakakahindik na pagkabulok. Sila ay nawawalan ng tiwala sa sarili nilang mga mata at unti-unting tinatanggap ang dilim bilang kanilang bagong realidad. Ang ating sariling takot na mawala ang ating mga mahal sa buhay ay ang mismong nagbibigay buhay sa mga halimaw na ito. Sa huli, ang elevated horror ay nagtatanong kung tayo ba talaga ang biktima o ang tagalikha ng sarili nating bangungot. Ang ritual at kulto na madalas natin makita sa ganitong mga kwento ay nagpapakita ng desperasyon ng tao na kumapit sa anumang paniniwala. Kapag ang lohika at agham ay hindi na sapat upang ipaliwanag ang sakit, ang tao ay bumabaling sa mga mapanganib na alternatibo. Gagawa tayo ng paraan kahit na ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa natin at ang kinabukasan ng iba. Yan ang nakakatakot sa pagluluksa. Inaalis nito ang ating moralidad at ginagawa tayong mga dayuhan sa ating sarili. Kapag ang isang ina ay namatayan ng anak o ang isang pamilya ay nawala ng haligi, ang mundo ay hindi humihinto sa pag-ikot, ngunit ang oras para sa kanila ay humihinto. Ipinapamalas ng sining na ito ang pandamdam na tila ikaw ay lumalangoy sa isang dagat ng aspalto habang ang lahat ay sumusulong. Ang pakiramdam ng pagiging naiwan sa isang madilim na sulok ng universo ay perpektong naisalin sa pamamagitan ng mabagal at nakakapasong takbo ng kwento. Walang jump scares na makakapantay sa kilabot ng habambuhay na pag-iisa. Bawat anino sa likod ng mga pintuan at bawat kakaibang tunog sa bubong ay nagiging personifikasyon ng hinagpis. Ang nakikita nilang mga aparisyon ay mga paalala na ang mga alaala ay hindi namamatay, kundi nagbabago lamang ng anyo. Para bang ang kalungkutan ay nagkakaroon ng sariling buhay, naghihintay sa dilim upang sunggaban ng mga sandaling ikaw ay pinakamahina. At sa labanan ito ng isip at damdamin, walang sinuman ang lumalabas na buo o walang sugat. Bakit nga ba tayo nahuhumaling sa panonood ng ganitong uri ng matinding paghihirap at trahedya sa telon? Siguro dahil sa pamamagitan nito, napoproseso natin ang ating mga sariling tinatagong takot tungkol sa kamatayan at kawalan ng hindi natin diretsong nararanasan. Ginagawa nating salamin ang katatakutan upang harapin ang sarili nating mga demonyo na hindi natin kayang labanan sa totoong buhay. Ito ay isang nakakikilabot na uri ng panggagamot para sa mga sugatang kaluluwa nating lahat. Ang liwanag sa mga pelikulang ito ay bihirang sumisimbolo ng kaligtasan. Madalas, ito ay nagpapakita lamang ng mas malinaw na imahe ng pagkawasak. Ang sikat ng araw ay hindi nagdadala ng init, kundi naglalantad sa mga malamig na katotohanang nais nating itago sa dilim. Kapag sumikat ang araw pagkatapos ng isang gabi ng kabaliwan, wala itong dalang pag-asa, kundi pagtanggap sa isang bagong at mas nakakatakot na normal. Ang takot ay nagiging isang permanenteng residente sa loob ng ating mga dibdib. Ang kaisipan ng elevated horror ay hindi naglalayong bigyan tayo ng panandaliang kilabot na mabilis mawawala paglabas ng sinehan. Nilalayon nitong magtanim ng isang buto ng existential na pangamba na usbong sa bawat pagtitig natin sa kisame tuwing hating gabi. Ipinapapaalala nito na ang lahat ng ating minamahal, lahat ng ating pinakaingatan ay pansamantala lamang at maaring bawiin anumang oras. At ang takot sa pagbawi na iyon ang tunay na halimaw na sumisira sa ating kapayapaan. Kapag hinubad natin ang mga supernatural na aspeto ng mga kwentong ito, ang naiiwang balangkas ay purong trahedya at emosyonal na sakit. Dito natin naunawaan na ang tunay na impyerno ay hindi isang lugar na pupuntahan natin pagtapos mamatay. Ang impyerno ay ang pisikal at emosyonal na espasyo kung saan tayo naiwan ng mga taong umalis na nang walang paalam. Isang espasyo na pinamamahayan ng malamig at walang pusong multo ng kahapon. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng takot mula sa isang kwento, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang tunay na kinatatakutan mo. Hindi ba't mas nakapanlulu mo ang isiping ang pangungulila ay isang sakit na walang lunas, isang bigat na hindi mayaalis? Yakapin mo ang mga aninong ito at kilalanin ang bigat ng kawalan na bahagi ng ating pagiging tao.
Dahil sa huli, ang kakayahan nating masaktan ng ganito, katindi ang mismong nagpapatunay na tayo ay nabubuhay at nagmamahal.